Good morning mga Lodi, mga adik, magandang araw sa inyong lahat. And today, eto may question sa atin na isang subscriber natin nakakabulol kasi about sa pagsusolar. At dito, nabuksan yung isip ko na wow, buti na lang at napahaga yung pagsusolar natin. At eto na nga mga bossing yung tanong nila sa atin. Juan Dilasag, kung ikaw ang papipiliin, anong mas gusto mo? Sa solar ba or sa grid? Okay, so siya nga pala guys, sa mga di pa nakapag-subscribe kay Juan Dilasag, please subscribe, like, and share sa ating video na to. So eto, isa-isay natin yung advantages at disadvantages ng both side para kahit paano dun lang naman tayo sa gitna. Okay, baka kung gusto niyo lang talaga maupo na lang dun sa grid, or gusto niya lang mag-settle sa grid talaga at doon na lang kayo, di wala namang problema. At sa mga gustong mag-solar, edi mag-solar kayo na kagaya ni Juan Dilasag. So unahin natin kay grid. Ano ba yung kagandahan naman na kasi na naka-grid tayo, Juan Dilasag? Syempre kung naka-grid ka, magagamit mo lahat ng gusto mong appliances. Kahit na punuin mo yung bahay mo ng aircon, punuin mo ng sound system, punuin mo ng rep, induction cooker, microwave, lahat ng kalayawan punuin mo. Walang problema. Kasi nga dyan ay, yes, malakas ang kuryente niyan. Kasi nga from malaking provider ang nag-feed sa atin. So, unlimited yan talaga, syempre naman. Okay, yung about sa unlimited, ibig sabihin, hanggat gusto mo, pwede mong gamitin. Kahit maligo ka ng napakalamig, okay lang naman. Kung gusto naman may kumukulo-kulo pa, na parang jacuzzi, walang problema, gagawa mo yan. Kasi nga, imagination mo na lang siguro ang hindi magagawa kung minsan. So, kung gusto mo na mainit, mag-heater ka, pwede lang naman. Yun nga lang kasi ang downside, eto na, pumunta na tayo sa downside. Lahat naman na siguro ng lahat ng gusto nyo gawin, pwede nyo gawin. Manood kayo maghapon, pwede. Ang downside lang, kapag singilan, para ka dadalawin ng napakalaking syempre, kung gaano kalaki yung consumption mo, yun din ang babayaran mo. And aside from that, syempre, monthly nagtatax ka sa mga consumption mo. Then, may mga nakasabit na hindi mo naman dapat binabayaran sana kung maaari. Kasi nga, programa ng gobyerno natin yan kung bakit sinabit sa mga consumption na kagaya natin. Diba? Alam nyo na kung ano mga binabanggit ko. At isa pang downside ay, syempre, kung magkaka-brown out, brown out talaga, wala kang magagawa. At isa pa nito, kung sakaling may increase, ito yung increase na ayaw natin yung increase sa sweldo, gustong gusto natin yan. Pero yung increase sa singil, yun lang, wala tayong magagawa. Kasi pag gusto lang mag-increase, wala tayong magagawa, yun, babayaran mo. So yun ang advantage at disadvantage ng naka-grid. Yun naman ang kagandahan kasi pag naka-solar ka. Pag naka-solar ka kasi, uunahan ko na guys, para hindi kayo magulat, hindi kayo mapasubo. Ang pagsosolar talaga, napakamahal niyan. Talaga, napakamahal kasi materyales mahal, battery, inverter, ano pa, solar panel. Kung ikaw magpapa-install, plus pa yon. Plus yung freight kung sakaling kung medyo malayo yung area mo from point A to point B, di syempre magdadagdag pa yon sa sa cost kung magpapa-install ka. Pero kung ikaw mismo at marunong ka, kahit paano makakales ka. Kasi nga, yun ang purpose natin makatipid. Makatipid sa kuryente, makatipid sa materyales. Diba kaya nga ayaw natin sa grid? Kasi nga mamaya matatapik natin yan. And unahan ko na, ang maintenance dito, solo mo. Hindi kagaya sa grid na hindi ikaw yung nagme-maintain, sila. Binabayaran mo na lang yan sa kanila. So yun naman ang disadvantages ng pagsosolar, kaya inunahan ko na kayo. Pero eto naman, papasok na tayo sa kanyang mga good side. Kasi nga sa pagsosolar, mas madami yung kanyang advantages. Unang-una ay freedom of
monthly bill. Ayan, wala kang iniisip na monthly bill. Paano madalasag ang mahal? Di parang binayaran mo na rin yung pang ilang taon. Yes guys, parang ganon. Parang isang irihan na lang siya. Di ba kumbaga nagbabayad ka ng 5,000 sa isang buwan. So sacrifice mo na siguro yung pang 2 taon. 5,000 times 12 months. So nasa 60,000 times 2, di 120,000. So parang ganito na kayo 1 dilasag kung taga dyan kayo sa labasan kasi mas mura dyan. Okay? So kahit paano ay meron ka ng freedom of monthly bill. Okay, isa pa, walang blackout. Wala kang ka-blackout dito. Parang black, ayan o. Madalang ka mag-blackout dito kasi nga during maintenance lang. Sa akin nga wala pang patayan ng inverter kasi nga dire-diretso na breaker yung pinapatay ko lang, tapos nagme-maintain ako dun sa loob, maglilinis-linis ng mga linya, ayos-ayos ng linya, diretso ulit. Diba? Paano ang dilasag pag bumagyo? Yes, mas mabilis dito mga bossing compare naman sa grid. Ang grid kasi, kung kagaya ng uwan, di ba? Ang laki ng bagyo. So halos lahat ng buong Luzon nasira yung mga kuryente. So ang tagal dito sa amin kasi may naputol pang daan, mga poste nagtumbahan. Ayan. Ang tagal, 2 buwan mahigit na walang kuryente. Pero dito sa akin, 1 araw lang may kuryente na kasi. Yung system naka-installed naman siya, paganahin mo na lang kahit wala pa yung panel, mapapandar mo yung system mo, may kuryente ka na kaagad, kinabukasan, install mo na yung panel mo, follow up na lang siya nang magkakarga. Napakabilis. A day before may kuryente ka na. Kung may power station ka pa, di mas maganda na naman. At syempre, dito sa pagsusolar, lahat naman ay pwede mong gamitin. Heater, aircon, so depende sa klase ng setup. Kung ang setup mo worth of 500,000 naman siguro, pwede na dyan yung mga pang 2 o 3 aircon na dire-diretso. Yung battery mo, 3 or 4. So, depende yung kaya ng budget mo. Kasi nga gusto mo maging independent. Ayaw mo ng sakit ng ulo. Sa maintenance, konti lang naman ang maintenance ito mga bossing. Linis-linis lang. O kung kaya mo maglinis ng aircon, kung kaya mo maglinis ng solar panel, gawin mo na. Ano lang naman, i-brush mo lang naman yun at i-dilig-diligan. So ganun lang siya. Kung medyo marunong ka pa sa wiring, mas maganda na naman, libre ka sa maintenance. Diba? Okay, tapos yun lang, wala kang monthly bill. Isa pa, di ba buwan-buwan na nagbabayad tayo ng kuryente, meron siyang tax. O di wala kang monthly tax, di ba? Kasi nga napunta na sa materyales. Parang sabi ko na nga, isang irihan, di ba? Yung mga wala pang lifeline, di ba? Yung mga 4-piece na yan, wala sila dito. Di ba? Hindi ka nila masusundan. Yun nga lang kung hahanapin ka. Okay. Tapos yun pang isa, yung walang increase sa bayarin sa monthly, wala. Yun nga lang kasi kung magtataas ng solar panel, kung binili mo naman na lahat yung setup, hindi ka na hindi naman nagbabago yung price mo na minsanan na, di ba, isang irihan. Okay, isa pa, sakto yung kuryente. Sa grid kasi pabago-bago yan, depende sa kumbaga summer, ang daming gumagamit ng kuryente, yung magkakaroon siya ng blackout. Yan, tapos bagsak yung kuryente. Yun ang kagandahan ng naka-solar ka. Diba? Freedom of lahat-lahat na siguro na meron sa grid, sa'yo, hindi mo iniisip yun. Diba? Kasi nga nag-independent ka na. Kung ginagamit mo sa negosyo mo, mas maganda na, mas mabilis ang ROI niya. Pero pag sa residential kasi, mo na yan, kumbaga binabayaran na niya sa'yo. Yung dapat ibayad mo sa kanila, binabayad na niya binabalik niya yung bayad pinambili mo sa kanya. Walang serbisyo na yung serbisyo niya sa'yo, sa buong pamilya mo, worth it na. At eto yung isang na parang naisip ko lang naman, na ang pagkakaiba nila sa solar kasi at sa grid. Ang grid kasi, habang buhay mo yung binabayaran, pero hindi yan mapapasayo. Para ka umaasa sa isang jowa mo na hindi mo siya mapapasayo talaga.
ginagastusan mo pero hindi siya mapapasayo. Parang binabayaran mo lang sa kanya is serbisyo niya. Parang ganon ano. Bawat sogo ninyo bayad mo. Parang siyang ganon. Pero ang pagkagandahan dito sa solar ay naibabalik niya. Ibabalik niya yung pinambayad mo sa kanya, 'di ba? After 5 years or 4 years, bumalik na yung return of investment mo. O 'di ba? Sa jowa paano kung napangasawa? Maganda kung hindi. O di libre, di mo na pwedeng kunin 'yun, 'di ba? Bilitin. So 'yun ang kagandahan, para kang rent to own, parang ganon na hinulugan. Hindi binayaran mo na siya parang ikaw yung hinuhulugan, binabalik niya yung monthly, binabalik niya yung yung ginastos mo sa kanya. Pero sa grid kasi hindi, parang binayaran mo yung serbisyo niya, na ang mahirap niyan ay habang buhay salin sa pamilya mo, ganon na binabayaran nila monthly na wala, hanggang ganun lang. Parang ganun lang talaga kasi nga binabayaran mo lang yung serbisyo. Pero pagdating dito kasi, after a few years, bumalik na yung gastos mo sa kanya. After nun, libre na. Meron man yung mga papalitan, maintenance, mga na MC4. Pero magkano lang MC4? Ayan, 24 lang yan, 24, 25 lang yata yung isang piraso na MC4. Papalitan mo na, dali lang na magpalit nun, di ba? Tapos yung panel, hindi naman pare-pares na yan. Kung, di ba, may pampalit ka, di palitan mo. Imposible naman in 25 years, wala kang naipon na pampalit, di ba? So parang gano'n, at least iyong siya. Tapos, yung time management, walang kumokontrol sa'yo. Sarili mo, boss mo. Parang ganon. No, malaya ka dito, may kalayaan, freedom of lahat-lahat. So yun ang kagandahan. Kaya kung ako yung tatanungin, si Juan de los ang tatanungin ko anong mas gusto ko. Gusto ko yung ganito. Masaya ako kung ano yung meron sa akin. Kung kailangan mag-off-grid at ayaw nila talagang ganon, edi madali lang ako kausap, di off-grid, di ba? Wag natin i-connect sa grid kahit naka-grid ka, di dandyan lang siya for backup. Biro mo, pang backup mo lang yung grid. Ganun na lang, off-grid na lang. May off-grid ka, may grid ka pa. Kung ayaw talaga nila, di ako pipipilin solar na lang. Kasi nga dito may freedom ka. Wala kang iniisip na monthly. So maraming salamat sa inyong tanong and see you next time. Ingat-ingat. Stay na lang kayo dyan sa mag-solar na lang kayo para walang sakit na ulo.